Maligayang pagdating sa ating paglalakbay tungo sa puso ng kulturang Pilipino. Ang Pilipinas ay isang bansang puno ng yaman, hindi lamang sa likas na kagandahan, kundi pati na rin sa kultura at tradisyon na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino sa buong mundo. Ngunit bakit mahalaga ang pag-unawa at pagpapahalaga sa ating sariling kultura? Ang sagot ay simple. Ang kultura ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa atin bilang isang bansa at bilang isang mamamayan. Ang Pilipinas ay binubuo ng higit sa 7,000 pulo, at sa bawat pulo ay makikita ang iba't ibang grupo ng tao. Bawat isa ay may natatanging wika, kaugalian at paraan ng pamumuhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating kabuuang kultura. Kaya naman, sa video na ito, sama-sama nating tuklasin ang mga kahanga-hangang aspeto ng kulturang Pilipino na dapat nating ipagdiwang at pangalagaan. Ang kasaysayan ng kulturang Pilipino ay isang mayamang salaysay ng iba't ibang impluwensya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng mahigit 300 taon ng pananakop ng Espanya, na impluwensyahan ang ating relihiyon, wika at mga kaugalian. Ang mga Espanyol ay nagdala ng Kristyanismo, arkitektura, at maraming salitang naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Nang dumating naman ang mga Amerikano, nagbago ang ating sistema ng edukasyon at pamamahala. Natuto tayo ng Ingles at nakilala ang modernong paraan ng pamumuhay. Bukod dito, ang ating mga kalapit na bansang Asyano, tulad ng China, Hapon, at Malaysia ay nagbigay din ng malaking impluwensya sa ating kultura, lalo na sa pagkain, kalakalan at sining. Ang lahat ng impluwensyang ito ay hindi nagpahina sa ating pagkakakilanlan. Sa halip, pinagyaman nito ang ating kultura at ginawa tayong natatanging bansa na may mayaman at magkakaibang pamana. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa pinakakapanapanabik na aspeto ng ating bansa, ang ating mga etnikong grupo. Ang Pilipinas ay tahanan ng daan-daang etnikong grupo, bawat isa ay may sariling natatanging pagkakakilanlan. Kabilang dito ang mga Tagalog na kilala sa kanilang makulay na wika at mayamang panitikan, ang mga Ilocano na bantog sa kanilang pagiging matipid at masipag, at ang mga Bisaya na sikat sa kanilang masayang disposisyon at makukulay na pagdiriwang. Hindi rin natin malilimutan ang ating mga katutubong tribo tulad ng mga Lumad, Igorot at Mangyan na nagpapanatili ng kanilang sinaunang kaugalian at paraan ng pamumuhay hanggang sa kasalukuyan. Ang bawat grupong ito ay may sariling wika, tradisyon at kultura na nagbibigay ng natatanging kulay sa ating lipunan. Ang pagkakaiba-iba na ito ay hindi hadlang, kundi isang kayamanan na nagpapalakas at nagpapayaman sa kabuuang kulturang Pilipino. Ngayon naman, talakayin natin ang isa sa mga pinakakahanga-hangang aspeto ng kulturang Pilipino, ang ating tradisyonal na sining at likhang kamay. Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo dahil sa kanilang kahusayan at pagkamalikhain sa iba't ibang anyo ng sining. Ang paghahabi, halimbawa, ay isang sinaunang tradisyon na nagpapakita ng kahusayan ng ating mga ninuno. Ang mga tela tulad ng pinya, na gawa sa hibla ng pinya, at ang Abel Iloco mula sa Ilocos ay mga patunay ng kahusayan ng mga Pilipinong manghahabi. Bukod dito, ang pagtatahi at paggugupit ng kahoy ay mga tradisyonal na sining na nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga Pilipino sa kanilang kalikasan at pamana. Ang bawat piraso ng likhang kamay ay hindi lamang isang obra maestra, kundi isang kwento ng ating kasaysayan, pagpapahalaga at pagmamahal sa ating sariling kultura at tradisyon. Bukod sa mga likhang kamay, ang musika at sayaw ay isa ring mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang ating mga ninuno ay may sariling mga instrumento na nagpapahayag ng kanilang damdamin at kultura.
Kabilang dito ang kulintang, isang hanay ng maliliit na gong na ginagamit ng mga Maranao at Maguindanao, ang kudyapi, isang tradisyonal na gitara ng mga katutubong tribu, at ang iba't ibang bamboo instruments tulad ng bamboo flute at angklung. Ang bawat tunog na lumalabas sa mga instrumentong ito ay nagkukwento ng ating kasaysayan. Gayun din, ang mga tradisyonal na sayaw tulad ng tinikling na ginagaya ang galaw ng tikling na ibon sa pagitan ng mga kawayan, at ang singkil na nagpapakita ng kagandahan at kahusayan ng mga prinsesang Maranao ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng ating mayamang pamana at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Bukod sa sining at musika, ang pagkain ay isa ring mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Hindi lamang ito pampawi ng gutom, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal, pagkakaisa at pagpapahalaga sa ating mga tradisyon. Sa bawat handaan at pagtitipon ng pamilya, ang pagkain ay nagsisilbing tulay na nagbubuklod sa ating mga puso at kaluluwa. Ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo dahil sa iba't ibang masasarap na pagkain. Ang adobo, halimbawa, ay isang simbolo ng ating pagkamalikhain sa pagluluto na ginagamit ang suka at toyo bilang pangunahing sangkap. Ang sinigang naman ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa maasim na lasa na nagbibigay ng init at ginhawa sa katawan. At sino ang hindi nakakakilala sa lechon, ang paboritong pagkain sa mga espesyal na okasyon na nagpapakita ng ating kasipagan at dedikasyon sa paghahanda ng masarap na pagkain para sa ating mga mahal sa buhay. Mula sa masarap na pagkain, lumipat naman tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng ating kultura, ang mga pista opisyal at pagdiriwang. Ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo dahil sa mga makulay at masayang pagdiriwang na nagpapakita ng malalim na pananampalataya at pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang kultura. Ang Sinulog Festival sa Cebu ay isang grandeng pagdiriwang para kay Santo Nino, kung saan libu-libong tao ang sumasayaw sa ritmo ng mga tambol. Ang Ati-Atihan Festival naman sa Aklan ay itinuturing na ina ng lahat ng mga pista sa Pilipinas, na puno ng kulay at sigla. Samantala, ang Pahiyas Festival sa Lukban, Quezon ay nagpapakita ng pasasalamat ng mga magsasaka sa kanilang masaganang ani. Ang bawat pagdiriwang na ito ay hindi lamang isang selebrasyon, kundi isang pagpapahayag ng ating pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal sa ating mga ninuno at tradisyon. Bukod sa mga pagdiriwang at pagkain, ang pamilya ang pinakamahalagang haligi ng lipunang Pilipino. Sa ating kultura, ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng ama, ina at mga anak, kundi pati na rin ang mga lolo, lola, tito, tita at mga pinsan. Ito ang tinatawag nating extended family o pinalawak na pamilya. Isa sa mga pinakamahalagang kaugalian natin ay ang paggalang sa matatanda. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagmamano o paghalik sa kamay ng mga nakatatanda bilang tanda ng respeto. Mayroon din tayong konsepto ng bayanihan, kung saan ang mga tao sa komunidad ay nagtutulungan sa panahon ng pangangailangan. Halimbawa, ang mga kapitbahay ay nagtitipon upang tulungan ang isang pamilya na naglilipat ng bahay. Ang mga tradisyon at kaugaliang ito ay nagsisilbing pundasyon ng ating lipunan at nagpapanatili ng pagkakaisa sa ating komunidad. Bukod sa pamilya at tradisyon, ang relihiyon ay isa sa pinakamalalim na pundasyon ng kulturang Pilipino. Ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa pinakamatinding Kristiyanong bansa sa Asya, kung saan halos 80% ng populasyon ay Katoliko-Romano. Ang Kristyanismo na ipinakilala ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo ay naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Makikita ito sa mga pagdiriwang tulad ng Semana Santa, kung saan ang mga tapat na mananampalataya ay nagdarasal at nagpepenitensya, at ang Pasko
na ipinagdiriwang ng may taos-pusong kagalakan at pagmamahal. Sa kabilang banda, ang Islam naman ay malalim na nakaugat sa Mindanao at Sulu, kung saan ang mga Muslim na Pilipino ay nagdiriwang ng Eid al-Fitr ng may pagpapasalamat at pagkakaisa. Ang magkaibang pananampalatayang ito ay nagpapakita ng mayamang espiritual na pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Bukod sa relihiyon, ang mga Pilipino ay may mayamang tradisyonal na paniniwala at kaugalian na nagpapakita ng ating malalim na koneksyon sa kalikasan at mga ninuno. Ang mga pamahiin ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Halimbawa, ang paniniwala na hindi dapat matulog nang nakaturo ang ulo sa pintuan o ang paglagay ng asin sa pintuan upang maalis ang masamang espiritu. Ang albularyo naman ay isang tradisyonal na manggagamot na gumagamit ng mga halamang gamot at ritual upang gamutin ang mga sakit. Sila ay itinuturing na tagapamagitan sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga espiritu. Mayroon ding iba't ibang ritual tulad ng pagpapaalam sa mga ninuno bago magsimula ng mahahalagang gawain. Ang mga tradisyonal na paniniwala na ito ay nagpapakita ng paggalang ng mga Pilipino sa kalikasan at patuloy na pagkilala sa karunungan ng ating mga ninuno. Bukod sa mga tradisyon at paniniwala, ang wika ay isa sa pinakamahalagang haligi ng kulturang Pilipino. Ang Filipino na siyang pambansang wika ay nagsisilbing tulay na nagbubuklod sa iba't ibang pangkat ng ating lipunan. Ngunit higit pa rito, mayroon tayong mahigit sa 170 lokal na wika sa buong kapuluan. Bawat isa ay nagtataglay ng natatanging kasaysayan at kahulugan. Ang bawat salita, bawat parirala ay sumasalamin sa karanasan at pananaw ng mga taong nagmamay-ari nito. Ang panitikan mula sa mga sinaunang epiko tulad ng Biyag ni Lamang at Hinilawod hanggang sa mga modernong akda ay nagpapanatili ng ating mga kwento at pangarap. Ang oral tradition naman tulad ng mga alamat, bugtong at salawikain ay nagsisilbing paraan ng pagpapasa ng karunungan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang pagpapanatili ng ating mga wika ay pagpapanatili ng ating kaluluwa bilang isang bansa. Sa kabila ng lahat ng ating napag-usapan tungkol sa mayamang kulturang Pilipino, hindi natin maitatanggi na nakakaharap tayo ng malalaking hamon sa modernong panahon. Ang globalisasyon ay nagbukas ng pinto sa impluwensya ng ibang kultura na minsan ay nagpapahina sa ating sariling mga tradisyon. Ang teknolohiya, lalo na ang social media, ay nagbibigay ng mas malaking espasyo sa mga dayuhang uso at pamumuhay na unti-unting nire-replaso ang ating mga katutubong kaugalian. Maraming kabataan ngayon ang mas pamilyar sa mga dayuhang pagkain, musika at wika kaysa sa kanilang sariling kultura. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan nating talikuran ang modernong mundo. Sa halip, kailangan nating matutunang pagsamahin ang pagbabago at tradisyon. Maaari nating gamitin ang teknolohiya bilang kasangkapan upang itaguyod at ipalaganap ang ating kultura sa buong mundo, habang pinapanatili ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Bukod sa mga personal na pagsisikap ng bawat Pilipino, ang pamahalaan at iba't ibang organisasyon ay aktibong gumagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang ating mayamang kultura. Ang National Commission for Culture and the Arts o ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sining ay nagpapatakbo ng iba't ibang programang pangkultura na nagtataguyod ng sining at tradisyon sa buong bansa. Mayroon din tayong mga museo tulad ng National Museum of the Philippines o ang Pambansang Museo ng Pilipinas na nagtatago ng mga makasaysayang artefakto at likhain ng ating mga ninuno. Ang Republic Act 166 o ang National Cultural Heritage Act ay isang batas na nagpoprotekta sa ating mga cultural heritage sites
at tradisyon. Ang mga programang ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan, tinitiyak na ang ating kultura ay mananatiling buhay para sa mga susunod na henerasyon. Matapos nating talakayin ang mga hakbang ng pamahalaan at iba't ibang organisasyon sa pagpapanatili ng ating kultura, mahalagang pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi ng ating kinabukasan, ang ating kabataan. Ang mga kabataan ngayon ay hindi lamang mga tagamasid ng kulturang Pilipino, kundi sila ang mga pangunahing tagapagtaguyod nito. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng modernong panahon, ang bawat kabataang Pilipino ay may malaking responsibilidad na mapanatili at ipagpatuloy ang mga tradisyon at kultura ng ating mga ninuno. Hindi ito nangangahulugang tutulan natin ang pag-unlad, bagkus, kailangan nating matutunan kung paano pagsamahin ang modernong pamumuhay at ang ating mayamang pamana. Ang pag-aaral ng ating wika, pakikilahok sa mga tradisyonal na pagdiriwang at pagpapahalaga sa ating kasaysayan ay mga simpleng paraan kung paano maipapakita ng kabataan ang kanilang pagmamahal sa kulturang Pilipino. At dito na tayo darating sa katapusan ng ating paglalakbay sa mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Napag-usapan natin ang kasaysayan, sining, musika, pagkain, pista opisyal, pamilya, relihiyon, wika at ang mga hamon ng modernong panahon. Bawat paksa ay nagpapakita kung gaano kayaman ang ating kultura bilang mga Pilipino. Ang ating kultura ay hindi lamang isang pamana mula sa ating mga ninuno. Ito ang pundasyon ng ating pagkakakilanlan. Sa bawat araw, mayroon tayong pagkakataon na ipakita ang ating pagmamahal sa ating kultura, maging sa simpleng pagsasalita ng Filipino, paglalaro ng tradisyonal na laro, o pakikilahok sa mga lokal na pagdiriwang. Huwag nating hayaang mawala ang mga tradisyong ito. Maging proud tayo sa ating pagiging Pilipino at sama-sama nating pangalagaan ang ating kultura para sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa inyong pakikinig at nawa ay patuloy tayong magmahal sa ating sariling kultura.